Retired lalakero ako pero handang lumaban para sa sarili ko. Aping-api na talaga ako sa relasyong to. Para sa kanya nagpapanggap lang akong mahal ko siya. Gusto ko siyang bawian sa lahat ng panloloko niya sa akin. Nagtatrabaho ako sa isang kilalang company dito sa Batangas. At dito nagsimula ang bangungot ko. Dito ko nakilala ang lalaking sisira sa buhay ko. Sa ilang buwan kong pagtatrabaho sa company ay may nag-add friend sa akin. Siya ay si Mon at yung kaibigan niya. Hanggang sa nakikita ko na palagi yung mga may day ni Mon. Sa may day niya naka-uniform siya at napansin ko na ibang kulay yung lace ng ID niya. In short, sa kabilang shift siya. Tinanong ko siya kung anong shift niya. Wala chismosa ako. Pero dun na nagsimula ang lahat. Wala naman akong jowa pero playgirl talaga ako dati pa. Hanggang sa nanligaw sa akin si Mon hanggang sa naging kami at niligal ko siya sa pamilya ko. Inuwi ko siya sa amin pero hindi siya nagustuhan ng pamilya ko kasi parang daw galing sa kulungan. Ang dami daw kasing tattoo. Oo, masakit marinig yun pero pinaglaban ko si Mon dahil nga mahal na mahal ko siya. Dumating sa point na nag-live-in kami pero nalaman pa rin ng pamilya ko kaya naghiwalay kami. At ako naman ay naiwan sa boarding house na tinutuluyan namin. Umuwi ako sa amin at ang sabi ko sa kanya pag nakaalis na ako ay bumalik siya sa boarding house. Sasama ako sa pamilya ko para isipin nila na hiwalay na kami. Tinawagan ko yung tropa namin na kung sana po pwedeng dun muna makituloy si Mon. Dala kasi niyang lahat ang gamit niya at sinabi ko kung ano talaga yung nangyari. So si tropa, sige lang kasi magkibigan naman raw kami. Nung nasa biyahe na ako ay nag-chat sa akin si Mon. 8 PM na noon tapos 11 PM na at malapit na rin mag 12 PM ay wala pa rin siyang chat sa akin. Samantalang nakikita ko pa noon na naka-live siya sa TikTok. At dun ngay nagsimula na akong kabahan. Umiiyak na ako noon at chinat ko yung tropa namin at sinabi sa akin na nagiinom daw sila ng boyfriend ko. Na nag-open daw ng problema at ako naman ay galit na galit ng mga oras na yon. At ang hindi ko pa alam ay may babae na pala silang kasama noon na tinira na rin ng boyfriend ko. Sabado nangyari yon tapos araw ng linggo nang bumalik ako ng maaga sa boarding house para maglaba. Chinat ko yung boyfriend ko na si Mon. Sabi ko umuwi na siya sa boarding house at maglalaba kaming dalawa. Alas 12 ng tanghali nang mag-chat siya sa akin at ang sabi niya galing siya sa kanila sa Quezon. Estimated ko na kung anong oras siya makakarating pero dumating siya ay 4 PM. Patapos na akong maglaba at naulan pa noon at sinundo ko pa siya sa kanto. Nang gabing yun ay nagpuyat ako kasi sa isip ko panggabi pa naman ako kinabukasan. Nauna siya sa akin makatulog nun kakanood sa TikTok at napansin ko na lobat na yung cellphone niya. Kinuha ko yung cellphone niya at i-charge ko sana. Pero nung inopen ko yung messenger niya ay merong naka-restrict na account. Yun yung babae na nakasama niya sa inuman doon sa boarding house ng tropa namin. Nakita ko doon na magkausap na pala sila nung papunta pa lang siya sa tropa namin. At merong nangyari na rin sa kanila. Hindi ko alam pero sasabog na ako sa mga nalaman ko. Hanggang sa umiiyak na ako at noon ngay nagising na siya. Doon ko siya pinagsasampal sa sobrang galit at sinabi niya sa akin na walang nangyari at babae lang daw yun ang tropa namin. Na ganito ganyan, nalasing lang siya kaya niya nagawa yun. Hanggang sa sinabi niya na aalis na siya kinabukasan kasi alam niya sa sarili niya na masakit yung ginawa niya. Pero ang pinakapagkakamaling ginawa ko ay hinabol ko siya. Nagmakaawa ko na wag niya akong iiwan dahil nga mahal na mahal ko siya. Hindi nga umalis ang boyfriend ko noon. Kinabukasan ay hindi ko siya pinapansin tapos hindi sana ako papasok pero pinilit ko lang. Umiiyak ako at dinadaan ko na lang sa face mask at mugto yung mata ko kakaiyak. Wala rin akong tinulog ng ilang linggo at ganun ang setup namin. Napapansin nyo ng mga katrabaho ko. Ginawa ko ang lahat para sa kanya. Ano pa bang kulang? Ako na yung naglalaba, naglilinis tapos pag short siya sa budget, pinapahiram ko pa siya. Ako rin ang nabili ng ulam na kahit gusto ko yung ulam kapag ayaw niya, hindi ko na lang binibili. Na sa lahat ng ginagawa ko ay kiss lang ang bayad niya sa akin. Palaging ako yung nag-a-adjust sa aming dalawa. Palagi ko siyang iniintindi kahit kasalanan naman niya. Na minsan ako yung nahingi ng sorry para lang hindi kami mag-away. Pero paulit-ulit ang panloloko niya sa akin. Hanggang sa may babae na naman siya nakausap na hinahide niya pa yun sa akin dahil alam niyang magagalit ako. Pero pinatawad ko ulit ang gago. Nakausap ko yung mga coworkers ko at dito ako natauhan. Retired lalakero ako pero handang lumaro para sa sarili ko dahil aping-api na ako sa relasyong to. Ngayon Mami Lene, hindi pa kami naghihiwalay na kahit na konting pagmamahal ay wala na akong maramdaman. Nagpapanggap na lang ako na mahal ko siya at gusto ko siyang bawian sa lahat ng panloloko niya sa akin. Naghahanap lang talaga ako ng butas para gumante. Letter sender, Lara ng Batangas. Hindi na mahal, eme. So, kailan ka kakalas kapag nabuntis ka na? Kapag may HIV ka na, laspag na laspag ka na bago ka makagante, bilasang bilasa ka na. Sa lahat ng gastos, kiss lang ang bayad, asukal di mama literal. Maybe karma mo siya, pero yung niloloko ka na, ginagatasan ka na, nagstay ka pa. Na as if magbabago yan. Sa patagal, ikaw pa rin yung lugi, mima, ikaw pa rin yung talo. Binigay mong lahat, wala kang tinira, ginagago ka pa rin. Kung magmamahal naman sana, siguraduhin yung masusuklian, yung worth it magpakatanga
kailangan naman. Yung ilalaban ka rin, hindi yung ikaw lang yung lumalaban. Pinakita mong mahinang nilalang ka at siya yung alas. Pag nagmahal tayo, never ever mong ipapakita yung kahinaan mo, ibigay ang lahat at walang matira sa'yo. Kasi yan ang dahilan kung bakit maraming naaabuso. Sige nga, paano ka mamahalin ng tama? Ikaw na nga yung niloloko, ikaw pa yung nagmamakaawa.